So mga kataktika, ito na yung ating ginawa ngayon cage ng ating alagang manok. So lalagyan natin dito ng pares ng silky, then dito yung pares ng pencil. So meron na yung lupa mga kataktika. Ayan. May lupa na yan sa loob. So may lupa na yan dyan. Yan, makita nyo, may lupa na yan. And sementado na yung flooring. So ito mga kataktika, paikot ito yung ginamit natin, steel matting, screen, and yung base. Makita niyo yung base. Yung base niyan, katulad nung ginawa natin dati. Gumamit tayo ng mga retaso ng kahoy at naka-screen na rin siya. Naka-screen na yun mga kataktika, diretso sa ilalim. And then ito ay concrete. So, safe na to para sa mga predator na daga. Yan. So, ito naman, yung pinto niya. Ito. Screen. So, ito yung pinto niyan. Yan. Then, mabilis na siyang lagyan ng pagkain. Just konti na lang. And then, preparation naman. Yung guidance na nagkaroon na ulit tayo ng mga sisiu. Ito yung gagamitin natin. Pang double door natin. So, ang double door natin ito. Ipipit-pin natin. So, yan yung ating update ng cage mga kataktika. Then, isa pa. So, mga kataktika, lalagyan na rin natin na panampalay. So, integrate pa rin natin o incorporate natin yung ating pamamaraan ng pagtatanim. Ating fertilizer. Ito natin kinukuha sa ating mga alagang manok. And then, yung ating mga alagang manok, ibigyan pa rin natin ng mga gulay, mga kataktika.
O yan mga kataktika. So nalagay na natin yung ating panampahan. So mga kataktika, kuhanin ko na yung ating mga breeder. Lalagay natin dyan. O mga kataktika, yan yung ating breeder. Yung hen, yung si Pompom, si Cutie, yung original na breeder natin ng Silky. Then ito naman, young rooster ito. Yan. Papuntahin na natin sila sa kanilang bagong bahay. Ayan mga kataktika. Pupunta na sila sa kanilang bagong bahay. O nauna si Cutie, then sumunod yung young rooster. So ito mga American bloodline natin. Ito yung rooster natin. Blue Air Labs. Yan, ganda ng balahibo niya sa ulo. Ganun din. Mga daliri sa paa. Yan, 5 daliri sa paa at laksyon. Then may mga balahibo siya. Yan. Yung ating bagong batang rooster. Ito naman si Cutie. Yung original na hen natin. Yan. So, ano natin, ang gagawin natin ngayon, subok tayo ng dark na bloodline. Pero ganito palalabasin natin. Yan mga kataktika. Ito yung ating Silky. Pasok kayo. Yun na, nakasil sa kanilang bagong bahay. Kuhanin naman natin yung henasil. Ito naman yung ating henasil. Ano yung yan. Ito yung batch 3 natin ng ginawa nating crossbreed. So maganda rito, yung kulay niya nag-blend. Kasi ang original nito, yung hen is black. And then yung rooster, white. Ang hen, yun yung crossbreed. Product na ng heritage, crossbreed sa native. And then ang rooster is yung white na silky rooster natin. So ang naging product niya, ito, mix ang kulay, ang kanyang palong, nakuha niya doon sa rooster, yung flower horn. Yan. And then, yung forma niya. Yan. Kahawig siya nung rooster natin. White nga lang ang kanyang kaliskis. Yan. White din yung yan. White siya, pero kita nyo, yung balat niya, ano na rin, mix. Yan. And, ang daliri niya sa paa mga kataktika, ito. Meron din siyang 5 daliri sa paa. Ayan. So, nakuha niya malaking percentage ng ating hen crossbreed kasi medyo malaki na siya. And, nakuha niya bloodline ng rooster na silky dahil doon sa karakteristik na 5 daliri sa paa, yung palong, at mabalahibong paa. So, ito yung henasil natin ng batch 3. Iniwan natin. Yan. Lagyan natin.
Kunin ko naman yung partner niya. Ito naman yung partner niya mga kataktika. So ito, ang karakteristik naman niya, ayan, may pagka-black na siya, yung balat niya. Ayan o, black. And yung kanyang, ito, ayan o. Kuha yan sa silky. And then, mga daliri sa paa, ganun din mga kataktika. 5 din. Ito naman yung batch 4 natin. Ito na, isa lang to na hen sa batch 4. Yan. Ganun din, no? May mga balahibo rin sa paa. So, i-crossbreed natin to sa batch 3 natin. Yung Henasil na cookies and cream. Then, ito yung magiging hen natin mga kataktika. Ayan mga kataktika, yung ating panibagong panimula sa ating pag-aalaga ng manok. In-out na natin yung marami, nagtira lang tayo nito. 2 pares, pure at saka yung Henasil. Yan, so advantage nitong ating Henasil mga kataktika, nung nagluto tayo okay na yung karne niya. Although nanggaling yan sa nanggaling siya dun sa mga malalaking manok, okay na yung lasa ng karne niya. Yun. At advantage mga kataktika, very tame etong Henasil. Hindi sila war freak. Yan. Kasi itong batang hen, itong dark, sinama natin sa 45 days na mas maliit sa kanya for 1 week. Pero ang kagandahan, hindi niya inaaway yung kanyang mga kasama na mas maliit sa kanya. And then ito naman rooster natin, ayan, napaka-gentle niya. Hindi siya violente, hindi siya aggressive na rooster. Yun yung advantage nitong ating Henasil. Then sa kabilang side, ito naman, yan. So yan naman yung ating pares ng pure silky. So nagpalit tayo ng rooster. Ayan, target natin mag pure dark tayo dito mga kataktika. Yan, yung original na hen, si Cutie, at yung young rooster natin. So ang ano natin, target natin ngayon dito, since integrate natin sa paghahalaman ulit, hindi dapat mababasa itong area na to para ma-eliminate yung unpleasant odor. At ang gagawin natin, since ito mga kataktika, yan, nabubungan na natin yan. And ito yung next project. Gagawin natin na transparent yung roofing yan. Okay, so ito. Nandito yung ating 2 pares Henasil. Yan. Henasil na rooster na cookies and cream. Dark light. And yung yan, yung batang hen. Parehas lang blue ear labs and hindi sila mga aggressive na manok. Dito naman yung pure silky natin. Yan. Tingnan natin kung makapagpalabas tayo ng mga pure dark sa gagawin nating crossbreed natin. So ayun mga kataktika, don't forget to like, share and subscribe at sana ay maibigan nyo etong ating panibago na yugto ng pag-aalaga ng manok. Yan. Mega loud shout out. Maraming salamat.
sa inyong pagsuporta.